Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Jose Mercado, at ngayong araw ay ating tatalakayin ang paksa ng mga kamanghamanghang benepisyong balanoy, isang natural na panlaban sa pamamaga at sekreto sa mahabang buhay. Alam mo ba, isang simpleng damo na makikita kahit saan, ang balanoy, ay tinawag ng mga siyentipiko na isang natural na antinamamaga na parang humihinga. Tama, ito ang madalas nating makita sa ating mga hapagkainan. Mas kahanga-hanga pa, ayon sa isang pangmatagalang pag-aaral sa Italia na sumubaybay sa mahigit 10,000 matatanda, ang mga taong regular na kumakain ng balanoy ay halos 30% na mas mababa ang tsansa na magkaroon ng pamamaga ng kasukasuan kumpara sa mga hindi kumakain. Ito ay hindi lamang isang simpleng lunas kundi isang tunay na ulat na nailathala sa European Journal of Clinical Nutrition. Ipinunto ng mga siyentipiko na ang balanoy ay mayaman sa rosmarinic acid at eugenol. Ang masangkap na ito ay epektibong pumipigil sa talamak na pamamagang katawan na parang nilalagyan ng proteksyon ang kasukasuan upang maging mas maliksi at hindi masakit. Naalala ko ilang buwan na ang nakakaraan, si Mang Tonyo sa aming komunidad, isang 76 taong gulang na retiradong karpintero, ay mahilig mangisda. Ngunit sa mga nakaraang taon, lumala ang kanyang makasukasuan, naninigas ang kanyang madaliri, tuwing umaga, kahit humawak ng kutsara ay masakit. Madalas siyang magbiro na hindi siya tumatanda, kundi hindi na sumusunod ang kanyang makamay. Hanggang isang araw, namili siya sa palengke at narinig niya ang nagtitinda ng gulay na nagsabi, "Subukan mong uminom ng balanoy tea." Ang tatay ko ay uminom ng 3 linggo at hindi na gaanong sumasakit ang kanyang tuhod. Nag-alangan si Mang Tonyo, iniisip na mura naman at natural, kaya sinimulan niyang magtimplang ang isang tasangang balanoy tea araw-araw. Sa simula, hinugasan lamang niya ang balanoy at binuhusan ng mainit na tubig. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng wala pang 1 linggo, sinabi niya na hindi na gaanong naninigas ang kanyang madaliri. Pagdating ng 3 linggo, nakakapag-angkat na siyang gamit pang isda at masigla ang kanyang pakiramdam. Ang pinakagulat niya ay noon, kailangan niya pang humawak sa dingding kapag umaakyat ng hagdan, ngunit ngayon ay nakakaya na niyang umakyat ng paunti-unti at nakakapag-squat pa ng madali. Nakitang kanyang mga kaibigan sa komunidad na bumalik na siya sa pangingisda sa parke at tinanong siya, "Mang Tonyo, anong magic potion ang ininom mo?" Ngumiti siya at sinabing, "Walang magic potion, balanoy lang." Sinabi rin ng doktor kalaunan na ang kanyang pagbuti ay hindi nakataon lamang dahil ang aroma ng balanoy ay may antioksidan at antibakterial na epekto na nakakatulong sa katawan na mabawasan ang pamamagang kasukasuan at mapabuti ang immune system. Bukod pa rito, mayaman ito sa bitamina K at magnesium na nakakatulong sa pagpapalakas ng buto at sirkulasyon ng dugo. May mga pag-aral pa sa ibang bansa na nagpapakita na ang mga taong regular na kumakain ng balanoy sa maliit na dami ay hindi lamang mas maliksi ang kasukasuan kundi nababawasan din ang panganib ng mga talamak na sakit, kabilang ang alta presyon, diabetes at sakit sa puso. Hindi lamang iyon, nakakatulong din ang balanoy sa pagtunaw, pagpapagaan ng stress at pagpapabuting tulog. Ang mga matatanda sa Italia at India ay madalas umiinom ng isang tasangang balanoy tea pagkatapos ng hapunan. Sabi nila, hindi lamang ito nakakatulong sa pagtulog kundi isang sekreto rin sa pagpapangalaga ng kasukasuan. Sa Pilipinas, may ugali rin ang mamatatanda na magdagdag balanoy kapag naglulutong tinola o naglulutong scrambled egg. Hindi lang ito nagpapabango kundi nakakatulong din sa pagtanggal ng pamamaga sa katawan. Ngunit tandaan, bagamat maganda ang balanoy, maaring masayang ang kanyang mahiwagang epekto kung mali ang pagkain. Maraming tao ang akala ay sapat na itong iluto sa ulam, ngunit ang sobrang init ay sumisira sa mga aktibong sangkap nito. Kung ipapares ito sa isang pang-araw-araw na pagkain, dodoble ang epekto nito. Ang kombinasyong ito ay isang natural na joint repair formula na ipinasa sa pamamagitan ng bibig ng maraming lumang doktor. Kaya paano nga ba ito kainin at ipares upang ang anti-inflammatory at joint protection effect ng balanoy ay maging maksimal? Ang sekretong ito ay ipapaliwanag ko ng detalyado sa video. Madalas ka bang kumakain ng balanoy?
Mag-comment ng isa kung at dalawa kung bihira. Gusto kong malaman kung gaano karaming tao ang talagang nakakaalam na gamitin ang mahiwagang damo na ito. Huwag kalimutang i-like at sundan ako upang hindi mo makaligtaan ang susunod na episode. Ibubunyag ko ang golden combination ng balanoy na kinagulat din ng mga doktor. Bago tayo magsimula sa nilalaman ngayon, sigurado akong marami sa inyo ang nagtataka kung ano ang kahangahangang epektong simpleng damo na ito. Huwag maliitin ito. Sa likod ng bango nito, nakatago ang sinaunang karunungan at modernong siyensya na kinikilala bilang lakas ng kalusugan. Ngayon, ipapaliwanag ko sa pinakasimpleng paraan ang tatlong mahiwagang benepisyong balanoy. Ang unang malaking benepisyo, isang natural na anti-inflammatory at joint protector. Ayon sa isang pag-aral ngang University of Padua sa Italia, natuklasan ngang nga siyentipiko sa libu-libong matatanda na ang madalas kumain ng balanoy ay may mas kaunting sakit sa kasukasuan at problema sa pamamaga. Ito ay dahil ang balanoy ay naglalaman ng dalawang natural na compound, ang rosmarinic acid at eugenol, na pumipigil sa pamamaga at nagbabawas ng pinsala ng free radicals sa mga selulang kasukasuan. Sa madaling salita, parang naglalagay ito ng natural na lubrikan sa iyong makasukasuan na ginagawang mas madali ang paggalaw. Maraming matatanda sa Pilipinas ang nagdaragdag ng balanoy sa tinola o sinigang, hindi lamang upang magpabango, kundi upang maging mas maliksi ang kanilang makasukasuan. Ang pangalawang benepisyo, tagapagtanggol ng cardiovascular system at tagapagpatatak ng presyon ng dugo. Alam mo ba, ang balanoy ay hindi lamang isang pampalasa. Ito rin ay mayaman sa polyphenols, antioxidants, at potassium ions. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong sa katawan na maglabas ng labis na sodium, panatilihin ang balanse ng presyon ng dugo, at pigilan ang pagtigas ng mga daluyan ng dugo. May isang lumang kasabihan sa India, araw-araw na balanoy, malayo ang doktor. Naniniwala sila na ang balanoy ay nakpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nakbabawas ng akumulasyon ng kolesterol. Para sa mga matatanda, ito ay isang masarap at natural na pagkain na nagpoprotekta sa puso. Kung mayroon kang alta presyon o madalas na pamamanhid ng paa at kamay, subukan mong magdagdag ng ilang dahon ng balanoy sa iyong pagkain. Siguradong magugulat ka sa resulta. Ang pangatlong benepisyo, nagpapapanatag ng damdamin at nakakatulong sa pagtulog na parang natural na aromatherapy. Pinatunayan ng modernong medisina na ang bangongang balanoy ay naglalaman ng linalool at camphor na nakakatulong sa pagpaparelax ng central nervous system, pagpapagaan ng pagkabalisa at insomnia. Isang clinical trial sa Japan ang natuklasan na ang mga matatanda na regular na naamoy ang essential oil ng balanoy sa loob ng 2 linggo ay nagkaroon ng 35% na pagbuti sa kalidad ng tulog at mas matatak ang kanilang damdamin. Hindi nakakagulat na maraming matatanda sa ibang bansa ang umiinom ng balanoy tea bago matulog, humihinga ng malalim habang umiinom. Sa pagpasok ng bango sa ilong, kumakalma ang buong katawan. Madalas din sabihin nga matatanda sa Pilipinas, kung bango ang amoy bago matulog, bango rin ang panaginip. Totoo ang kasabihang ito, ngunit alam mo ba kung tama ang pagkain? Ito ay isang natural na anti-inflammatory herb. Ngunit kung mali, maaring masayang ang lahat ng sustansya at makasama pa sa kalusugan. Maraming tao ang akala na sapat na ang magdagdag ng balanoy sa pagluluto upang maging malusog, ngunit madalas ay walang silbi ang paggawa nito. Ngayon, ipapaliwanag ko ang tama at maling paraan ng pagkain ng balanoy upang makakain ka ng masarap at malusog. Una, pag-usapan natin ang maling paraan ng pagkain. Maraming tao ang sanay na ilagay ang balanoy sa kumukulong kaldero at lutuin sa mataas na apoy, o ilagay ito sa simula pa lang ng pagluluto ng sabaw. Bagamat mabango ito, ang mataas na temperatura ay sumisira sa pinakamahalagang rosmarinic acid at aromatic sa balanoy. Ang mga anti-inflammatory at antioxidant na sangkap na ito ay mabilis na naglalaho. Pagdating mo sa hapagkainan, mabango nga, ngunit nawala na ang sustansya. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang paglalagay ng sobra. Ang balanoy ay isang halaman na may katamtamang init. Ang sobrang pagkain ay madaling magdulot ng init sa katawan, lalo na sa mga taong madaling magkaroon ng bibig na tuyo o acid reflux.
Ang sobrang pagkain ay maaring maging sanhingang panunuyo ng lamunan at pagkasunog ng tiyan. Isa pang pagkakamali ay ang pagkain ng balanoy na niluto na kinabukasan. Kapag ang balanoy ay niluto at naiwan ng matagal, ang malangis nito ay nag-oxidize at gumagawa ng free radicals na nakakasama sa katawan. Sa madaling salita, ang balanoy ay dapat lutuin at kainin kaagad upang hindi masayang ang bango at benepisyo nito. Ngayon, pag-usapan natin ang tamang paraan ng pagkain. Ito ang mahalaga. Ang unang paraan. Ilagay sa pagkain sa mababang temperatura. Ilagay sa huli. Halimbawa, kapag naglulutong halaan, scrambled egg o beef, ilagay ang balanoy bago lang alisin sa apoy at haluin ng bahagya. Sa ganitong paraan, mananatili ang bango at hindi masisira ang sustansya. Ito ang golden timing ng malumang chef. Ang pangalawang paraan, gawing tea. Isang tasa araw-araw para protektahan ang kasukasuan. Kumuha ng humigit kumulang 10 sariwang dahon ng balanoy. Buhusan ng mainit na tubig sa loob ng 5 minuto. Magdagdag kaunting pulot o lemon para masarap. Ang pag-inom nito ay hindi lamang nakakatulong sa pamamaga, nagpapabuting sirkulasyon ng dugo, kundi nagpapapanatag din ng presyon ng dugo at nagpaparelax ng nerbiyos. Maraming matatanda sa Italia at India ang may ugali na uminom ng balanoy tea. Tinatawag nila itong longevity tea. Ang pangatlong paraan, gawing pesto kasama ng olive oil o nuts. Ito ang pinakamainam na paraan ng pagkain sa rehiyon ng Mediterranean. Kapag ang balanoy ay pinagsama sa unsaturated fatty acids sa olive oil, nakakatulong ito na mas mahusay na maabsorb ang maaktibong sangkap. Maaari mo itong ipahid sa whole wheat bread, ihalo sa pasta, o kahit magdagdag ng kaunti sa sabawang gulay. Masarap at malusog. Ang pangapat na paraan, patuyuin at i-freeze para manatili ang bango. Maraming tao ang nangangamba na madaling masira ang balanoy. Maaari mong hugasan ang magadahon, patuyuin ng paper towel, at i-freeze. Bagamat bahagyang magbabago ang tekstura pagkatapos i-freeze, hindi nawawala ang sustansya. Kapag gagamitin, kunin lang at gawing tea o ilagay sa sabaw, maganda pa rin ang epekto. Sa huli, kailangan kong ipaalala sa lahat na bagamat maganda ang balanoy, dapat itong kainin sa katamtamang dami. Ang pinakamainam ay kumain ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo at sapat na ang 10 hanggang 15 gramo bawat pagkain. Kahit gawing tea, ilagay sa pagkain o gawing sauce, tandaan na sariwa ang pinakamaganda, lutuin sa mababang temperatura at kainin kaagad para sa pinakamahusay na benepisyo. Sa pag-alam sa tamang paraan ng pagkain, ang tila ordinaryong damo na ito ay maaring maging natural na lunas na nagpoprotekta sa iyong makasukasuan, cardiovascular system, at immune system. Huwag nang hayaang masayang ang mahiwagang kapangyarihan nito dahil sa maling paraan ng pagluluto. Ituturo ko sa inyo ang pinakamabisang golden combination ng balanoy upang ang benepisyo nito ay lumaki ng 3 beses. Amara, bagamat malakas ang benepisyong balanoy, kung ipapares ito sa tamang sangkap, parang bayani na nakahanap ng karapat-dapat na kasama at agad na lumalaki ng 3 beses ang kapangyarihan nito. Ang unang golden combination na ipapakilala ko ngayon ay ang pinagpasapasahang kombinasyon ng mamatatanda na kinagulat din ng mga nutritionist sa ibang bansa, balanoy at kamatis. Ang kamatis at balanoy ay tinatawag na longevity partners ng Mediterranean. Hindi lamang sila nagpoprotekta sa kasukasuan at anti-inflammatory, kundi nagpapabata rin ng gadaluyan ng dugo at nagpapalakas ng puso. Bakit sila golden combination? Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School sa Estados Unidos, ang lycopene sa kamatis ay isang napakalakas na antioxidant na naglilinis ng free radical sa katawan, nagbabawas ng pagtanda ng selula at pamamaga ng tissue. Ang rosmarinic acid at aromatic sa balanoy naman ay pumipigil sa pagbuo ng pamamaga sa katawan. Kapag ginamit ang dalawa ng sabay, nakakaroon ng synergistic effect na nagpapataas ng anti-inflammatory effect ng mahigit 2-5 beses. Sa madaling salita, ang balanoy ay parang fire extinguisher at ang kamatis naman ay parang tubig na tumutulong magpalamig. Kapag pinagsama ang dalawa,
Maari nitong patatagin ang pamamaga mula sa pinakmulan, protektahan ang kasukasuan, daluyan ng dugo, at puso. May narinig akong isang tunay na kwento. Si Aling Nena sa Tarlac, 82 taong gulang, ay dating may arthritis sa tuhod. Madalas itong namamaga na parang bayabas at kailangan niyang magpahinga kahit maglakad lang papunta sa tindahan. Ang kanyang manugang ay nagtatrabaho sa isang health restaurant at natuto tungkol sa Mediterranean diet, kaya sinimulan niyang gawan si Aling Nena ang isang simpleng pagkain araw-araw, balanoy at kamatis salad. Napakasimpleng recipe, iway ng sariwang kamatis, maglagay ng ilang dahon ng balanoy at buhusan ng kaunting extra virgin olive oil at asin. Kumain si Aling Nena ng isang mangkok tuwing tanghali. Pagkatapos ng 3 linggo, nagulat siya na unti-unti na siyang nakakalakat papunta sa palengke at hindi na gaanong namamaga ang kanyang paa. Nang suriin siya Dr. Kalaunan, nakita na bumaba talaga ang kanyang C-reactive protein, CRP, isang marker ng pamamaga. Sinabi rin ng doktor na hindi ito nakataon lamang, kundi ang pagkain ang tumutulong sa pag-repair ng kanyang katawan dahil ang balanoy ay nagre-regulate ng immune response, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at ang lycopene sa kamatis naman ay nagpoprotekta sa daluyan ng dugo at cartilage cells. Kapag pinagsama ang dalawa, nagiging mas matatag ang buong metabolic environment ng katawan. Bukod sa salad, marami pa itong ibang paraan ng pagkain. Balanoy at kamatis na sabaw, pakuluan ang kamatis at bago alisin sa apoy, ilagay ang dahon ng balanoy, mabango at puno ng sustansya. Ang sabaw na ito ay pang-araw-araw na pangangalaga para sa mga matatanda sa Italia at tinatawag itong red hot soup, balanoy at kamatis na scrambled egg. Simple at nakakatakam, lalo na para sa mga matatanda na may arthritis o alta presyon. Balanoy at kamatis na juice, ay blend ang sariwang kamatis at ilang dahon ng balanoy, magdagdag ng kaunting pulot. Hindi lamang ito anti-inflammatory at pampalamig, kundi nakakatulong din sa pagtulog. Ang sikreto ng golden combination na ito ay nasa pag-absorb ng taba at pagpapabilis ng metabolismo. Ang lycopene sa kamatis ay isang fat-soluble nutrient. Kung idaragdag ang olive oil o nut oil, maaring tumaas ang absorption rate ng 3 beses. Ang aromatics at eugenol sa balanoy naman ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng daluyan ng dugo, nagbabawas ng oxidative stress, kaya ang kombinasyong ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa kasukasuan, kundi anti-aging, anti-inflammatory, at nagpapababa ng high blood, high sugar, at high cholesterol. Mahalagang paalala, upang makamit ang epektong pangangalaga, pinakamainam na kumain ng isang serving ng kamatis, humigit kumulang 100 gramo, at 10 dahon ng balanoy araw-araw. Kung gagamitin sa tea o juice, huwag din labis-labis dahil ang balanoy ay may katamtamang init at ang katamtamang dami ang susi. Sa ganitong paraan ng pagkain, hindi lamang puno ng sustansya, kundi magiging maliksi ang kasukasuan, maliwanag ang balat, at maningning ang kutis. Hindi nakakagulat na may kasabihan sa mga bansang Mediterranean, araw-araw na isang mangkok ng balanoy at kamatis na sabaw, makakatakbo pa rin kahit matanda na. Ang pangalawang golden combination ng balanoy ay isang mahiwagang kombinasyon na hindi iniisip ng marami, ngunit maaring dumoble ang benepisyo sa kalusugan, balanoy at turmeric. Ang dalawang ito ay tinatawag ng nutrition bilang natural anti-inflammatory heroes. Sa India at Thailand, ginagamit pa ito bilang tradisyonal na gamot. Madalas sabihin ng mga matatanda, araw-araw na turmeric at isang dakot ng balanoy, mababawasan ng 10 taon ang sakit ng kasukasuan. Hindi ito pagmamalabis, kundi may siyentipikong basehan. Ayon sa isang clinical report ng National Institutes of Health, NIH, sa Estados Unidos, ang curcumin, ang aktibong sangkap sa turmeric, ay isang malakas na anti-inflammatory na humaharang sa COX-2 enzyme sa katawan na nagpapababa ng pamamaga ng kasukasuan at pagkasira ang cartilage.
Ang rosmarinic acid at aromatic sa balanoy naman ay tumutulong sa katawan na mag-regulate ang immune system at magpabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kapag ginamit ang dalawa ng sabay, natuklasan ng nga siyentipiko na nakakaroon ng anti-inflammatory synergy na mas malakas ng mahigit 40% kaysa sa pag-isa ng turmeric o balanoy. Nakilala ko ang isang retiradong guro sa Pampanga, si Mang Pedro, 78 taong gulang, dati siyang gurong sports sa paaralan. Bata pa siya ay mahilig mag-basketball, ngunit pagtanda niya ay madalas sumasakit ang kanyang makasukasuan kaya't hindi siya makatulog. Sinubukan niya ang iba't ibang supplements at pain relievers, ngunit limitado ang epekto. Hanggang isang araw, naglakbay siya sa India at sa isang local homestay, nakakain siyang balanoy at turmeric soup. Hindi niya malimutan ang masarap na amoy nito. Sinabi ngang may-ari ng homestay na ito ang sikreto ngang mamatatanda sa aming nayon. Pagkatapos kainin, hindi na masakit ang makasukasuan. Pagbalik niya sa Pilipinas, sinunod niya ang resipe at umiinom ng 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos ngang 3 linggo, nagulat siya na hindi na naninigas ang kanyang tuhod tuwing umaga at mas malakas na ang kanyang mga daliri. Ngayon, nakakapagtaiki pa siya sa parke tuwing umaga at mukha siyang masigla. Sa likod na kombinasyong ito ay may malalim na paliwanag, napakababa na absorption rate ng kurkumin sa katawan. Ngunit ang volatile oils sa balanoy ay nakakatulong sa mas mahusay na pagtunaw at pag-absorb ng kurkumin na parang isang natural na absorption enhancer. Kaya, ang pagdagdag kaunting balanoy ay maaring doblehin ang benepisyong turmeric. Kaya paano ito kainin ng tama? Ang unang paraan, balanoy at turmeric soup. Kumuhang 10 dahon ng balanoy, kalahating kutsarita ng turmeric powder, at kaunting black pepper para mapataas ang absorption rate. Pakuluan sa mainit na tubig sa loob ng 5 minuto. Ang sabaw na ito ay bahagyang maanghang, mainit sa tiyan at nakakapagpakalma, napakainan para sa mga matatanda na may naninigas na kasukasuan at malamig na kamay at paa. Ang pangalawang paraan, balanoy at turmeric scrambled egg. Magdagdag ng konting turmeric powder kapag nagluluto ng scrambled egg. Bago alisin sa apoy, ilagay ang balanoy. Mabango at puno ng sustansya. Ang pagkain na ito ay nakakatulong sa pagiging maliksing, kasukasuan at nagpapababang pamamaga, isang pang-araw-araw na almusal ng maraming health enthusiasts. Ang pangatlong paraan, balanoy at turmeric tea. Ito ang paboritong inumin ng mga matatanda sa India. Ang resipe ay 10 dahon ng balanoy, isang kapat na kutsaritang turmeric powder, buhusan ng mainit na tubig, hayaan sa loob ng 5 minuto. Maaring magdagdag ng kaunting piloto lemon. Araw-araw na 1 tasa, nakakatulong sa paglilinis ng dugo, pagpapangalaga ng atay, at pagbabawas ng sakit sa kasukasuan at talamak na pamamaga. Ipinapakita ng nga pag-aral na ang matatanda na regular na kumakain ng curcumin at balanoy extract sa loob ng 3 linggo ay nakaroon ng average na 35% na pagbaba sa C-reactive protein, CRP, isang marker ng pamamaga, at nabawasan din ng halos 40% ang sakit sa kasukasuan. Maraming doktor ang nagre-rekomenda pa na ang ganitong natural na kombinasyon ay mas ligtas kaysa sa pangmatagalang paggamit ng pain relievers, walang side effects, at sa halip ay nakakapagbabuti ng problema mula sa ugat. Ngunit tandaan, bagamat maganda ang turmeric, ang mataong may mataas na asid sa tiyan, gallstones, o clotting disorders ay dapat bawasan ang dami o kumonsulta sa doktor. Ang balanoy naman ay iwasan ang sobrang pagkain upang hindi maging sanhing init sa katawan. Kapag pinagsama ang dalawa, inirekomenda na 3 hanggang 5 beses sa isang linggo sa maliit na dami at ang pagiging regular ang pinakamabisa. Ang pangatlong golden combination ng balanoy ay masasabing isang super combination para sa pagpapalakas ng utak, pagprotekta sa kasukasuan at pagpapanatak ng presyon ng dugo nga matatanda, balanoy at black sesame. Huwag magduda. Ang dalawang tila hindi makatukma na sangkap, isa ay mabango, isa ay creamy at makinis, ay tinatawag ng nutrition na twin stars ng mga halaman.
Kung tama ang pagkain, hindi lamang magiging mas maliksi ang kasukasuan, kundi mapapabuti din ang memorya, mapipigilan ang osteoporosis, at mapoprotektahan ang mga daluyan ng dugo. Ayon sa isang pangmatagalang pag-aaral ng Kyoto University sa Japan na sumubaybay sa mahigit 2,000 matatanda na mahigit 65 taong gulang, natuklasan na ang mga grupo na madalas kumakain na pagkain na mayaman sa polyphenols at sesamin ay nagpakita nga average na 30% na mas mahusay na resulta sa Joint Pain Index at Memory Test kumpara sa pangkalahatang populasyon. Ang balanoy ay mayaman sa rosmarinic acid, aromatics, at antioxidant polyphenols na pumipigil sa pamamaga at nagpapabagal sa pagtanda ng kartilagan ng kasukasuan. Ang black sesame naman ay mayaman sa calcium, magnesium, sesamin, at vitamina E na nagpapalakas ng buto at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa utak. Ang dalawang ito ay pinagsama, parang isang golden shield na nagpoprotekta sa kasukasuan, utak, at daluyan ng dugo. Ikukuwento ko ang isang tunay na kwento. Si Mang Cardo sa Batangas, 76 taong gulang, ay dating karpintero. Ang matagal na pagyuko sa trabaho ay naging sanhing kanyang pananakit ng likod at pagkasira ng tuhod. Ang mas masahol pa, pagkatapos niyang magretiro, nagsimula siyang magkaroon ng pagkalimot at pagiging irritable. Madalas niyang nakakalimutan ang kanyang susi kapag lumabas at hindi rin siya makatulog ng maayos sa gabi. Narinig ng kanyang anak na babae mula sa isang kaibigan at sinimulan niyang ihanda siyang isang tasang balanoy at black sesame shake tuwing umaga. Napakasimple ng recipe. Tunawin ang black sesame powder sa mainit na tubig, magdagdag ng kaunting pulot para sa lasa, at ilagay ang ilang dahon ng balanoy at i-blend. Sa simula, reklamo pa si Mang Cardo na kakaiba ang lasa, ngunit pagkatapos ng 2 linggo, nagulat siya na hindi na siya nakakarinig ng kakas sa kanyang tuhod kapag naglalakad, at mas madali na rin siyang makatulog sa gabi. Kalaunan, sinabi pa niya, naalala ko na ngayon ang mga pinapagawa ng aking anak, hindi ko na nakakalimutan. Nang suriin siya ng doktor kalaunan, natuklasan na bumaba ang kanyang inflammatory index at bumuti rin ang kanyang sirkulasyon ng dugo. Hindi ito himala, kundi siyensya. Ang volatile oil sa balanoy ay nagpapabuting pagluwak ng daluyan ng dugo, nagpapataas ng supply ng dugo sa utak. Ang sesamin sa black sesame naman ay nagbabawas ng oxidative damage sa mga nerve cells ng utak. Kapag pinagsama ang dalawa, nagiging smooth and flexible ang utak at kasukasuan. Ito ang tinatawag na green and black dual effect. Kaya paano kainin ang golden combination na ito para sa pinakamabisang epekto? Ang unang paraan, balanoy at black sesame drink, araw-araw na 1 tasa. 5 hanggang 8 dahon ng balanoy, 2 kutsaritang ng black sesame powder, kalahating kutsaritang pulot at 250 ml na mainit na tubig. I-blend at dahan-dahang inumin. Pinakamabisa kung inumin sa umaga bago kumain o bago mag-almusal para sa mas mahusay na absorption. Nakakatulong ito sa metabolismo, pagpapabasa ng bituka, at pagprotekta sa kasukasuan. Ang pangalawang paraan, black sesame at balanoy pesto. Maaring ipahid sa tinapay o ihalo sa pasta. I-blend ang black sesame, olive oil, balanoy, kaunting bawang at kaunting asin. Ilagay sa refrigerator. Masarap sa pasta o sa gulay. Ang black gold green sauce na ito ay hindi lamang mabango kundi nakakatulong din sa utak at buto. Ang pangatlong paraan, balanoy at black sesame paste bago matulog. Kumuhang 1 mangkok ng black sesame paste, budburan ng ilang dahon ng balanoy na hiniwa ng pino at kainin habang mainit. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagpaparelax ng nerbiyos, kundi nakakapagpatulog din, nakakapagpabasa ng bituka, at nakakapagpalakas ng bato. Maraming matatanda ang nagsasabi na mas epektibo ito kaysa sa sleeping pills. Mahalagang tandaan, ang black sesame ay isang oily na pagkain, ang sobrang pagkain ay maaring magdulot ng mataas na calories. Ang balanoy naman ay may katamtamang init, ang mataong mahina ang tiyan ay dapat kumain sa katamtamang dami.
Inirerekomenda na 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Bawat isa ay 10 dahon ng balanoy at 10 gramo ng black sesame ang pinakamainam. Ang kombinasyong itong itim at berde ay parang naglalagay natural na langis sa katawan. Maliksi ang kasukasuan, malinaw ang isip, at bumalik ang pagiging flexible ngang daluyan ng dugo. Maraming nutritionists ang nagsasabi pa na ito ang longevity combination na pinakamainam na kainin ng mamatatanda araw-araw. Kung mali ang pagbili at paglalagay ng balanoy, hindi lamang mawawala ang sustansya, kundi maring maging mapait pa. Ngayon, ituturo namin sa inyo ang pinakatamang sikreto sa pagpili at pag-iimbak ng balanoy upang hindi masayang ang bawat luntiang dahon. Una, kapag namimili ng balanoy sa palengke o tindahan, siguraduhin na amuyin at hawakan ang texture. Ang sariwang dahon ng balanoy ay dapat na madilim na berde, makintab, walang itim na batik o kulubot na gilid. Kung nakakita ka ng dahon na naninilaw o malakit, ibig sabihin ay hindi na ito sariwa. Bahagyang amuyin, dapat ay may sariwa at bahagyang matamis na amoy. Ito ang natural na aroma ng essential oil. Kung maasim o bulok ang amoy, maaring nagsimula na itong mag-oxidize. Ang dahon ay dapat na malambot ngunit may elasticity na nangangahulugang mayroon pa itong tubig. Hindi inirerekomenda na bilhin ang masyadong tuyo o masyadong malambot. Susunod, ang pinakamahalaga ay ang paraan ng pag-imbak. Ang balanoy ay pinakaayaw sa 3 bagay: init, moisture, at walang hangin. Maraming tao ang pag-uwi ay inilalagay lang sa plastic bag at sa refrigerator, at kinabukasan ay naging itim lahat. Ito ay dahil sa walang hangin. Ang tamang paraan ay punasan muna ng bahagya ang tubig gamit ang paper towel. Pagkatapos ay balutin ng tuyong paper towel at ilagay sa food container o ziploc bag. Buksan ng bahagya ang bibig ng bag para makapasok ang hangin. Sa huli, ilagay sa vegetable drawer ng refrigerator. Maari itong tumagal ng 3,5 araw. Kung gusto mong tumagal pa, maari mong i-freeze ang balanoy. Hugasan lang ang magadahon, bahagyang ihalo sa cooking oil, at ilagay sa freezer. Napakadaling gamitin kapag naglulutong sabaw, scrambled egg, o pasta. Mayroon ding maliit na trick na madalas gamitin ng mamatatanda sa Pilipinas, ang paraan ng pag-imbak sa tubig. Kumuhang isang maliit na baso, lagyan ng kaunting tubig, ilagay ang ugat ng balanoy, parang nagayos ng bulaklak. Pagkatapos ay takpan ng breathable plastic bag at ilagay sa malamig na lugar. Hindi lamang ito nakakapagpahabang ang pagiging sariwa kundi nagpapanatili rin ng bango. Palitan ang tubig araw-araw at maaring tumagal ng humigit kumulang 7 araw. Tulad na mamaling paraan ng pag-aimbak, dapat itong iwasan ng lahat. Halimbawa, akala ng ilan ay ligtas ang paglalagay sa freezer, ngunit kung direktang i-freeze ang balanoy nang hindi ginagamot, ang madahon ay magiging itim, maglalabas ng tubig, at mawawala ang bango. Mayroon ding manahuhugas at naglalagay sa sealed bag nang hindi pinupunasan ang tubig. Sa halip, ito ay magiging sanhi ng paglabas ng moisture at pagiging amag. Isa pang paalala, ang balanoy na binili ay hindi dapat ilantat sa sikat ng araw ng matagal dahil ang volatile essential oils nito ay masisira ng mataas na temperatura at malaki ang mababawas sa nutritional value nito. Kung patuyuin para sa pag-imbak, inirekomenda rin na tuyuin sa lilim at ilagay sa may ventilasyon na lugar upang dahan-dahang matuyo at hindi ilantad sa sikat ng araw. Ang pag-alam sa kung paano pumili at mag-imbak ay makakatulong sa balanoy na magpakita ng pinakamataas na anti-inflammatory at antioxidant na kakayahan. Sa ganitong paraan, sa susunod na magluluto ka ng adobo, halaan, o gagawang healthy drink, makakain mo ang pinakamabango at pinakanutritious na balanoy. Kung gusto mo rin ang natural na bango na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi sa iyong pamilya at mga kaibigan, at mag-comment upang sabihin sa akin kung paano mo iniimbak ang balanoy. Ang iyong paraan ay maring makatulong sa mas maraming tao na mapanatili ang kalusugan at sarap.